Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa inyong mga masugid na tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Nakakalibang ang pakikinig ng inyong mga kwento, lalo na sa isang gaya kong gwardiya na madalas ay naiinip sa trabaho. Kaya malaking bagay na merong kaming napaglilibangan. Bukod sa magaganda ang mga kwentong inyong ibinabahagi, ay merong pang-aral na makukuha. Kaya gusto ko rin pong batiin ang mga manunulat o scriptwriter na gumagawa at nagsasaayos ng mga ipinapadala sa inyong kwento. Hindi lang pala ako magiging masugid niyong tagapakinig, kundi magiging bahagi rin ang aking kasaysayan sa mga kwentong inyong ilalahad. Sander ho ang pangalan ko. Dating sundalo, pero ngayon ay isa ng security guard. Nawala ako sa serbisyo dahil sa pagkakaroon ko ng sakit at hindi na ako nakabalik. Sa madaling salita, ay na-discharge ako bilang sundalo. Nanghihinayang ako dahil gusto ko talagang makapagsilbi sa bansa natin. Kaya lang, dahil sa pagkakasakit ko ay nahadlangan yun. Kaya nag-apply na lamang ako bilang isang security guard. Madali naman ako natanggap dahil nga sa aking background bilang sundalo. Sa trabaho kong ito ay hindi ko akalain na magkakaroon ako ng isang karanasan na hindi ko makakalimutan dahil nalagay sa panganib ang buhay ko at nakainkwentro ko ng mga taong hindi pangkaraniwan. Kung anong ibig kong sabihin ay siyang nais kong ikwento sa'yo, Sir Blair. Muli, ako si Sander. At ito ang aking kwento. Hindi ka papasok ngayon sa trabaho mo, Sander? Wala ka ba duty ngayon? Wala na po, tay. Ano? Ano bang wala na? Wala ka ng trabaho? Opo, tay. Kaya tambay muna ako. Ano na naman bang kalokohan ang ginawa mo kasi? Tay naman, para bang ang sama-sama ako. Ako nga po ang argabyado eh. Anong argabyado? Eh di ba, gwardiya lang naman ang trabaho mo doon sa warehouse ng mga parcel. Oho, kaya lang masyadong mayabang yung isang tauhan doon sa warehouse. Kung makapagsalita, akala mo siyang may-ari ng bodega eh. Tapos, inuutos-utusan pa ako. Hindi naman kasama yun sa trabaho ko eh. Nagtalo kayo, ganon? Oo, tay. Ang yabang eh. Akala yata hahayaan ko siyang pagsalitaan niya lang ako ng hindi maganda. Hayun, sinagot-sagot ko. Kaso pikon pala. Inupakan ako, di gumanti ako. Siyang nauna. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Ayun! Nakipagbasag ulo ka. Tay, hindi naman pwedeng kayang-kayanin niya ako. Papalag ako at makakatikim talaga siya sa akin. Kaya pinatikim mo? Isang sapak lang naman yun. Kaya lang medyo napalakas yata, ayun, tulog. Kasi lampa pala. Pero tay, gumanti lang naman ako eh. Siya ang nagsimula, hindi ako. Ikaw talaga, oo. Hindi ka na lang nagtimpi. Tay, sinusubukan ko po. Iniiwasan ko na nga tumingin sa kanya eh. Pero makulit eh. Pumataligod na nga ako. Aba, lapit pa rin ang lapit sa akin. Tapos pinipikon talaga ako. Napuno na ako. Di nakita niya ang hinahanap niya. Paano ka ngayon yan? Di wala kang trabaho. Tumawag ako sa security agency namin. At pinaalam ko na rin yung nangyari. Naintindihan naman ako kasi nga, ako na nga umiiwas eh. Pero inaatat niya ako para patulan siya. Tao lang ako, tay. Wala eh. Napundi na ako eh. Ano sabi ng taga-agency? Sabi maghintay-hintay lang daw ako at hahanap sila ng malilipatan ko.
Buti na lang, hindi ka tuluyang sinisante ng agency nyo. Hindi po, Tay. Saka may loan ako sa opisina eh. Kapag tinanggal nila ako, hindi ko na mababayaran yun. Sila ang lugi. Kung sa bagay, baka inihintay lang nilang mabayaran mo ang utang sa kanila. Saka ka ididispatcha. Hindi naman po siguro. Saka Tay, huwag kayong mag-alala sa akin. Dahil saglit lang din ako magiging tambay. Tsak, mahahanapan nila kagad ako na mapopostihan ko. Kaya habang wala ka pang trabaho, ay tulungan mo muna ako dito sa trabaho ko. May mga kailangan akong weldingin. Kailangan ko tulong mo. Sige ho, Tay. Habang floating ako sa trabaho ko, magiging helper nyo muna ako dito sa talyer nyo. Tubong kapis ako dahil taga roon ang aking itay at ang nanay ko naman ay taga Cavite. Sa kapis na nirahan, sina tatay at nanay nang magpakasal sila. Doon din ako ipinanganak at lumaki. Yun nga lang, maagang nawala si nanay dahil sa isang sakit na hindi na nalaman kung ano. Namatay kasi ang nanay ko bago pa siya dalhin sa ospital. Iba-iba ang sinasabing dahilan ng pagkakasakit niya. May sinasabing kinulam at pinaglaruan daw. Pero hindi na yon inalam pa ng aking ama. Wala na rin namang saysay kahit alamin pa. Hindi na rin mabubuhay ang aking nanay. Kaya maluwag na lamang niyang tinanggap ang naging pagpanaw ng aking nanay. Kung gawa man yun ng kung sinong nilalang, ang hiling na lang ng tatay ko ay bahala ng gumanti ang may kapal at sumingil sa naging kasalanan ng taong yun. Isang bakal na gate ang tinatrabaho ni tatay sa kanyang talyer. Ako na ang naglagari ng mga bakal na kailangan putulin, habang siya naman ang nagdudugtong at nagwi-welding ng mga yon. Nakakapagod din ang maghapong pagtatrabaho at maging helper ni tatay. Nakita niyang hindi na ako sanay sa ganung trabaho. Nahirapan ka ba sa pagputol ng mga bakal? Nanibago lang po, Tay. Matagal-tagal na rin mula nung huli kitang tinulungan dito sa talyer eh. Kung ako ang tatanungin, anak, mas gusto kong dito ka na lang. Tulungan mo na lang ako sa mga trabaho ko dito. Hindi mo na kailangan maggwardya pa. Kaya mong buhayin na magiging pamilya mo sa ganitong trabaho. Basta't maging masipag ka lang. Pero Tay, ayoko naman pong umasa sa inyo. Ano bang aasa? Magtatrabaho ka naman. Ako magpapasweldo sa'yo. Kaya lang, Tay, hindi naman laging meron trabaho eh. Minsan matumal ang dating ng mga kliyente nyo. Malayo kasi ang pwesto ng talyer natin. Kaya konti lang nakakaalam. Pero kung sasamahan mo ako dito sa talyer, maaari tayo humanap ng mauupahang pwesto na malapit doon sa may highway. Tsak mas marami tayo magiging kliyente doon. Huwag na lang po muna, Tay. Masaya pa naman po ako sa pagiging gwardya. Saka ako na lang po pag-iisipan niyang alok nyo. Sa akin naman suwestyon lang. Pero kung mas masaya ka sa pagiging security guard mo, sige, ikaw ang bahala. Seryoso ang pag-uusap namin ni tatay. Nang biglang tumunog ang cellphone ko. Tumayo ako at kinuha ko yon sa ibabaw ng mesa. Hello? Hello? Opo. Si Sander Ramos nga po ito. Talaga po? Sige po. Pupunta po ako bukas. Opo. Magre-report po ako. Sige maraming salamat po. Ayos. Sino tumawag sa'yo? Taga-agency po, Tay. Pinagre-report po ako sa opisina. Bakit? Dahil aalisin ka na sa trabaho? Si tatay talaga. Hindi po ganun. Pinagre-report po ako dahil nahanapan na po nila ako ng trabaho. Balik gwardya na uli ako. Akala ko ba ilang araw ang bakasyon mo? Yun nga po ang akala ko eh. Kaya lang, mabibigyan pala nila kagad ako ng trabaho. Kaya kailangan ko mag-report sa opisina. Kinabukasan, maaga akong gumising para maligo at maganda. Hindi ako dapat malit sa pagpunta sa opisina dahil tiyak, hinihintay na ako ron
Wala pang nasasabi sa akin kung saan ako ipapadala. Matipid magkwento yung taga-opisina na nakausap ko kahapon. Siguro, nagmamadali rin. Kaya, pagdating sa opisina, ay saka na lang ako magtatanong. Tsak namang sasabihin din nila sa akin ang detalye tungkol sa aking bagong popostehan bilang isang security guard. Nang naroon na ako, agad akong kinausap ng tauhan sa loob ng aming agency. Sinabi niya sa akin na kailangan pumunta na ako sa magiging bago kong trabaho. Tinanong ko kung saang kumpanya yon. Sinabi na hindi isang kumpanya ang aking babantayan, kaya kailangan kong maghanda ng mga damit dahil aabutin ng buwan o baka taon pa ang pananatili ko roon. Teka, sandali po ma'am. Ang ibig niyo po bang sabihin magtatagal ako sa lugar na yon nang walang uwian? Tumangulang ang aking kausap, sabay bigay ng papeles na kailangan kong ipakita sa lugar na aking pupuntahan. Saan po ba yun? Hindi niyo naman po sinasabi sa akin. Itinuro ng babaeng kausap ko ang papel na hawak ko. Ibig sabihin niya ay basahin ko na lang sa hawak kong endorsement letter kung saan ang lugar na pupuntahan ko. Aba, hindi ko alam ang lugar na to Paano akong pupunta doon? Nagpaliwanag na lamang ang aking kausap. Muli ay sinabihan ako na ihanda ko ang aking mga gamit na dadalhin. Kapag naihanda ko na, ay bumalik ako sa aming opisina dahil may sasakyan na maghahatid sa akin para dalhin ako sa lugar na magiging bago kong trabaho. Kaya pinauwi rin ako ng araw na yon dahil pagdating ng hapon ay kailangan na akong sunduin sa opisina upang isama sa aking magiging destinasyon. Kaya nang makauwi ako ay agad kong inayos ang mga gamit na kailangan kong dalhin. Ibig mo ba't sabihin, anak, hindi na kita makakasama ng kung ilang buwan? Ganun na nga po, tay. Medyo matatagalan ako mawawala. 2 na nga lang tayo tapos magkakahiwalay pa. Baka ilang buwan lang naman yun, tay. Pansamantala lang. Saan ba yun? Isang resort daw ang pagdadalhan sa akin Ano ba resort? Kit-Kit Resort daw ang pangalan. Aba, ngayon ko lang narinig yan Ako rin nga po, tay. Pero wala akong magagawa kundi sumunod sa utos sa akin. Trabaho po ito O siya, sige, ikaw na nga bahala. Basta't mag-iingat ka na lang Pero susubukan ko pong magpaalam na kung maaari ay makauwi ako rito kahit tuwing 2 linggo. Sana nga payagan ka, anak. Mahirap din kasi yung magkakalayo tayo na matagal. Hindi ako sanay na matagal kang hindi nakikita. Tay, ano ba yan? Parang naiiyak kayo Sabi ko nga sa'yo, hindi ako sanay na matagal tayong hindi nagkikita. Kaya ganito ko, nagiging emosyonal. Tay, kaya ko na po ang sarili ko. Sa kamalay nyo, sa lugar na pupuntahan ko, makita ko na ron na magiging prinsesa ng buhay ko. Hindi po ba gusto nyo magkaroon na ako ng asawa? Sana nga. Baka sakaling kapag may asawa ka na, ay iwan mo na yung pagiging gwardya. Kundi pumirmi ka na lang dito para tulungan na lang ako sa trabaho ko dito sa talyer. Bahala na po, tay. Sakaling matagpuan ko na po yung babaeng maswerte na yon. Baka nga mapagbago ang isip ko. Kapag nangyari yun, anak, malamang magiging masaya ko. Natawa na lamang ako kay tatay. Yun kasi, ang isa sa ibig niyang mangyari, ang iwan ko na ang pagiging security guard. Pero, wala pa talaga sa isip ko ang matali sa bahay at maging kasama ni tatay sa trabaho. Pasalamat na lang ako at hinahayaan pa rin niya akong gawin ang gusto ko. Nang papaalis na ako ng bahay, ay nakita ko ang ganap na kalungkutan sa muka ni tatay. May namumuong luha sa kanyang mga mata nang magpaalam ako at magmano sa kanya.
Nagbalik ako sa opisina at naghintay ng susundo sa akin. Pagkalipas ng 1 oras na paghihintay ay may sasakyan na dumating. Isang owner type jeep yun. Kinausap ng tauhan ng aming opisina ang driver. Saka tinawag na ako para sumakay doon. Isang ngiti ang naging pagbati ko sa driver ng sasakyan na halos kasing edad ng aking tatay. Pero tumingin lang sa akin ang matandang driver. Hindi man lang ginantihan ang ngiting pagbati ko sa kanya. Naisip ko na baka seryoso siya sa buhay, kaya hinayaan ko na lang. Mahigit 2 oras din ang aming naging biyahe hanggang sa makarating sa pupuntahan. Kaya lang, mali pala ang akala ko dahil hindi pa rin sa lugar na pinuntahan namin ang destinasyon ko, kundi kailangan ko pang sumakay ng bangkan de motor. Saka ko palang ganap na naintindihan nasa isang isla pala ang pagdadalhan sa akin. Anak ng putya, isla ang pupuntahan natin? Yun ang naging tanong ko sa timonero ng bangkan de motor na sasakyan ko. Iniwan na ako ng driver ng owner type jeep. Pagkahatid niya sa akin at pagkahabilin sa timonero ng bangka. Hindi ko alam kung magbaback out ba ako o itutuloy ko pa yon. Kaya lamang, wala na ang driver na nagatid sa akin. Paano pa ako makakabalik? Saka pumayag ako sa bagong trabahong ibinigay sa akin. Paano pa ako makakatanggi? Wala na akong choice, kundi ang magpatuloy na lamang. Sumampa na ako sa bangkan de motor. Nang nakakuha na ako ng maayos na pwesto, ay sinimulan ng paandarin ng lalaking kasama ko ang motor ng bangka. Isang hila lang ng lubid na gamit sa pagpapaandar ng motor, ay agad na gumana ang makina. Siguro ay nasa kalahating oras din ang aming naging paglalakbay bago nakarating sa isla. Bago sa akin ang lugar na yon, bumaba na ako ng bangkan de motor. Binuhat naman ng timonero ang aking gamit at ibinabayon sa dalampasigan. Nagpaalam na rin ito sa akin. Nagtanong pa ako kung bakit kailangan niya nang umalis. Ayon sa timonero, ay yun lang ang trabaho niya, ang maghatid sa akin at wala nang iba pa. Nagpasalamat na lang ako sa timonero dahil ligtas akong nakarating sa isla, na hanggang sa mga pagkakataong yun ay hindi ko pa alam ang tawag. Iginala ko ang aking paningin. Hapon na ng mga pagkakataong yun. May hatid na lamig ang hangin na umiihip sa isla. Lamig yun na tila nanunuot sa aking kalamnan. Napansin ko ang nakatayong resort sa isla. Bagamat may kalumaan na ang resort, pero maganda pa rin at kakaiba ang disenyo. Iginala ko pa ang aking paningin sa kabuuan ng lugar habang naroon pa ako sa may dalampasigan. Sumulyap din ako sa papalayong bangkan de motor na naghatid sa akin. Nang ibalik ko ang aking tingin sa resort at dinampot ko na rin ang aking bag na nasa buhangin, ay nakarinig ako ng boses ng isang matandang lalaki. Maligayang pagdating dito sa isla. Napaurong ako sa pagkagulat. Hindi ko alam kung paano nakalapit sa akin ang matandang kaharap ko na di ko namalayan. Siguro, naging abala lang ang paningin ko sa kabuuan ng isla, kaya hindi ko namalayan ang paglapit niya. Maputi at may kahabaan ang buhok ng matandang lumapit sa akin. Bagyang hukot na ang kanyang katawan dahil marahil sa katandaan. Kung susuriin ko siya, siguro ay nasa 70 anyos na ito. Bahagya akong yumuko at nagbigay ng galang sa kanya. Magandang araw po sa inyo, Tatang. Ako po si Sander. Ako naman si Apo Espino. Akala ko'y matatagalan ka pa. Minadali po ako ng agency
na pumunta po dito. Ganun ba? Saka sinabi na rin sa akin yun na may-ari nitong Kit-Kit Resort. Ganun po ba? Ikaw ang security guard na ipinadala dito para magbantay sa resort. Ako nga po yun, Apo Espino. Ano nga po palang tawag dito sa islang to? Ngayon lang po kasi ako nakarating dito eh. Isla Ngausa. Isang natatangi at pambihirang isla ngayong mapupuntahan. Halika na. Sumama ka na muna sa loob ng resort para makapagpahinga ka na at nang makita mo na rin ang iyong tutuluyan. Nakita kong hinawakan ni Apo Espino ang aking bag. Pero inawat ko siya. Teka, ako na lang po magbubuhat ng bag ko. Kaya ko na po yan. Hindi naman po yan mabigat eh. Ayaw mo bang tulungan kita, Sander? Hindi naman po sa ganun. Kaya lang po nakakahiya po sa inyo. Hindi naman ako bisita dito eh, kundi trabahante din. Nauna nang naglakad si Apo Espino. Sa kabila ng katandaan at pagiging hukot ng katawan, ay masigla pa rin itong kumilos. Mabilis ang kanyang bawat takbang na napansin kong walang sapin, kundi nakatapak lamang siya. Kaya ang mga daliri niya sa paa ay bumabaon sa buhangin habang naglalakad kami papunta sa gate ng resort. Malawak din ang loob ng resort. May hindi kalakihang swimming pool, may mga kwarto at cottage. May mga guest po ba ngayon ng resort? Sa ngayon ay wala pa. Pero mamayang gabi, tiyak magkakaroon. Gabi pa darating ang mga guest? Oo, dahil yun talaga ang oras ng pagtanggap ng guest dito sa Isla Ngausa. Saan po nang gagaling ang mga guest na darating? Sa mga karatig isla, mas gusto nilang dito mag-ipon-ipon at magsaya. Siya nga pala, dito sa malapit sa gate ang magiging kwarto mo. Meron kang kama dito at lagayan ng mga gamit mo. Maayos naman ang kwartong itinuro ni Apo Espino na halos katabi na nga ng gate ng resort. Tama lang sa isang tao. Nang buksan ko ang maliit na kwarto ay may kama, isang maliit na mesa at upuan. May built-in cabinet na rin para sa mga personal kong gamit. Talagang mamamalagi ako sa gate sa buong panahon ng pananatili ko sa isla. Dahil si Apo Espino ang pinagkakatiwalaan sa resort. Sa kanya na rin ako nagtanong kung meron ba akong day off, lalo na't 24/7 akong poposte sa resort para magbantay. Araw ng Sabado, yun ang libre mong araw. Pero hindi ibig sabihin ay pwede kang umalis ng isla. Kahit naman gustuin ko, hindi naman po pwede, Apo Espino. Dahil wala naman po akong masasakyan papunta sa pinanggalingan ko eh. O kahit na sa karating isla. Ngunit maaari kang pumasyal dito sa isla kahit saan mo gusto. Bukod sa akin na narito sa resort, ay may iba pang naninirahan dito. Magkakalayo nga lang, kaya wala kang makikita. Pero may iba pang tao rito. Ganun po ba? Buti naman kung ganun, dahil kahit papano, may iba pa pala akong makikilala sa islang ito. Pero kailangan mong maging maingat, Sander. Dahil ang bawat nakatira dito ay may itinatagong lihim kung bakit siya naninirahan sa ganitong lugar na malayo sa karamihan. Bigla tuloy akong kinabahan at nag-alala sa sinabi ni Apo Espino. Oo nga't may iba pang tao kong maaaring makilala sa Isla Ngausa. Pero tila meron silang mga lihim na itinatago. Hindi ko pa man sila nakikilala. Pero yun na kagad ang binungad sa akin ng matandang katiwala sa resort. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyan sabihin. Araw at gabi ay magiging bantay ka rito sa gate ng resort. Wala kang magiging kahalili. Pero alam kong magaan lang naman ang magiging trabaho mo. Lalo na't sa gabi lang dumarating ang mga guests. Kaya sa araw ay maaari kang matulog dito sa kwarter mo. Walang iistorbo sa'yo. Maliwanag ba yun sa'yo? Naisip ko na ayos naman pala.
Dahil kahit 24 oras akong naka-duty, ay maaari akong magpahinga kung araw. Kaya walang problema sa akin yon. Isa pa, mas malaki ang sweldo ko ngayon kesa sa dati. Nung nakaraan kasi, nung naka-assign ako sa isang pabrika, ay halos minimum wage lang ang sahod sa akin. Sige na, maiwan na muna kita, Sander. Magluluto lang ako para may pagkain tayong dalawa. Gusto niyo po bang tulungan ko po kayo sa pagluluto? Hindi na, Sander, wag na. Saka, ngayon na rin ang simula ng trabaho mo. Kaya dapat narito ka lang sa may gate ng resort. Hayaan mong ako na lang ang magluto sa magiging pagkain nating dalawa. Ibig niyo po bang sabihin libre ang magiging pagkain ko rito? Oo naman. Kaya wala kang dapat problemahin sa iyong magiging pagkain. Kung ano ang magiging pagkain ko, ay siya ring magiging pagkain mo. Lihim akong napangiti sa bagay na yon. Talaga nga palang makatitipid ako ng gusto. Libre pagkain na. Wala pang galaan sa isla para gumastos ako. Kaya buo kong tatanggapin ang sahod ko. Makakapag-ipon ako. Gaya ng matagal ko nang nais mangyari. Kapag nakaipon na ako, ay baka sundin ko na ang nais ni tatay na iwan na ang pagiging security guard at tulungan na lang siya sa kanyang trabaho. Maaari ko ring gamitin sa ibang pagkakakitaan ang perang maiipon ko. Kaya sa utak ko ay nagpapasalamat ako na nadestino ako sa Isla Ngausa. Para sa akin ay blessing yun. Nagpalit ako ng damit. Isinuot ko ang uniform ko bilang security guard. Isinukbit ko rin ang baril na kalibre 38 sa aking bewang. Kailangan ko yun para sa proteksyon. Pagkalipas ng ilang oras, ay nagbalik si Apo Espino at may dalang pagkain. Nagulat ako sa pagkaing ibinigay niya sa akin. Para sa akin po to, Apo Espino? Oh, Sander. Bakit? Kulang pa ba yan sa'yo? Naku, hindi po, Apo Espino. Mukhang naparami nga yata Biruin niyo 30 tayo po ang binibigay niyo sa akin. May nilagang karne, may ginisang gulay, at may pritong isda pa. Saka ang dami rin po ng kanin. Para sa'yo lahat yan. Pagkain mo ngayong hapon at hating gabi. Sobra-sobra pa rin po ito. Basta, kailangang ubusin mo yan. Pagdating sa pagkain, ay hindi talaga ako nagtitipid. Saka pansin ko lang po, Apo Espino. Parang nag-iisa lang po kayo rito. Wala ba kayong tauhan na kasama? Paano niyo po nakakaya ang lahat ng trabaho dito? Lalo na kapag may mga dumarating na guest. Siyempre, meron din akong katulong dito. Pero sabi ko nga sa'yo, sa gabi lang ang guest kung dumating. Kaya maging ang ibang tauhan dito ay kung gabi lang din nagpupunta dito. Ah, ganun po ba? Sige na, kumain ka na. At baka malipasan ka pa ng gutom. Kung ganitong sagana ang pagkain tiyak tataba ako dito. Mas mainam yun. Dahil magagalit ang ating amo kung makikita niyang payat at tila walang lakas sa mga taong narito sa kanyang resort. Para akong bibitayin sa dami ng pagkain na to, Apo Espino. Basta, ang kailangan ay maubos mo mga yan. Siya nga pala, mamaya lang ay darating na ang ibang tauhan at guest dito sa resort. Basta, buksan mo lang ang gate at tignan ang kanilang mga braso. Makikita mo na may suot silang kagaya ng narito sa braso ko. Ipinakita sa akin ni Apo Espino ang isang bracelet na gawa sa kulay itim na makapal na sinulid na may itim at puting tila, botones na dekorasyon. Ganitong-ganito mismo ang dapat suot ng mga papasok dito sa gate. Kapag wala silang suot nito o iba dito, ay huwag mo silang papapasukin. Maliwanag ba? Opo, Apo Espino. Tinandaan ko sa isip ko ang itsura ng bracelet na suot ni Apo Espino. Kailangan yun ang makita kong suot ng mga guest na darating.
maging ang mga tauhan sa resort. Iniwan na ako ng matandang katiwala. Kaya sinimulan ko na nalantakan ang pagkaing ibinigay sa akin. Masarap ang pagkakaluto dahil marami yon ay hindi ko naubos. Pero itinabi ko ang natira para maging pagkain ko mamaya. Kaya lamang, dahil sa kabusugan, ay nakaramdam ako ng antok. Hindi ako dapat matulog. Kabago-bago ko sa trabaho. Nakakahiya kung makikita ko ni Apo Espino na natutulog. Isa sa palaisipan din sa akin ay kung sino ba ang amo na sinasabi ni Apo Espino. Wala naman siyang binabanggit na pangalan kung sino ang among kanyang tinutukoy. Pinaglabanan ko ang antok na aking nararamdaman. Kaya umalis muna ako sa aking pwesto sa tabi ng gate at naglakad-lakad sa loob ng resort. May konting stretching din akong ginawa para labanan ang nararamdaman kong antok. Mabuti na lang kahit papano ay nawala yon. Ganap na ika-6 na ng hapon. Napatingin ako sa orasan na nasa aking braso. Nagsisimula ng kumagat ang dilim. Nakarinig din ako ng tunog ng bangkan di motor na tila paparating sa dalampasigan. Sumilip ako sa gate at nakita ko ang 3 bangkan di motor na patungo sa Isla Ngausa. Isang bagay lang ang agad na pumasok sa isipan ko. Marahil sila na ang tauhan at mga guest na papunta sa resort. Ilang saglit pa ay narinig kong huminto na ang bangkan di motor. Nakadaong na yon sa dalampasigan. Nang sumilip muli ako sa gate ay nakita kong nagsisipagbabaan na ang mga sakay. Napansin ko na puros matatanda ang mga pasahero at walang mga kabataan. Ito na yung mga guest na sinasabi sa akin ni Apo Espino. Aba, nakabihis sila. At tila mukhang may kaya. Parang party ang kanilang sadya dito sa resort. Baka nga magkakaroon ng party ngayong gabi. Saglit pang paghihintay ay kinalampag na ng mga guest ang gate ng resort. Binuksan ko yun para makapasok sila. Bago ko patignan ang kanilang mga braso, ay kusa na nilang inangat upang madali kong makita ang kanilang mga suot na bracelet. Gaya ng dapat asahan. Katulad yon ng suot ni Apo Espino. Kaya tuloy-tuloy lang silang pumasok sa loob ng resort. Halata sa kanilang kilos na dati na silang mga guest dahil alam nila kung saan sila pupunta. Yun naman ang bilin sa akin. Papasukin ko lang sila at hayaan ko na lang. Si Apo Espino na ang bahala sa kanila at ang mga tauhan ng resort na kasama ng ibang guest na dumating. Pagkalipas pa ng 1 oras, ay may 2 pang bangkan di motor ang dumaong sa may dalampasigan. Tila galing ito sa iba pang lugar na hindi kagrupo ng mga naunang dumating. Hindi ko nabilang kung ilan lahat sila, pero sa tansya ko ay humigit kumulang sa 15 katao yun. Naging ganap na ang kadiliman sa Isla Ngausa. Tahimik sa loob ng cottage na inukupa ng mga guest. Ang iba'y katulong ni Apo Espino na abala sa kanilang mga trabaho sa kusina. Maya-maya pa ay nakita ko si Apo Espino na papalapit sa akin. May dala na naman itong pagkain. Kumusta ka na, Sander? Ayos ka lang ba dito? Oo naman po, Apo Espino. May dala ko para sa'yo. Tapos na kami magluto. Siyempre, gusto kong tikman mo ang espesyal na igado. Hindi pa nga po nauubos yung binigay nyo kanina eh. Tapos eto na naman. Sabi ko nga sa'yo, bawal dito sa resort ang nagugutom. Saka para lumakas ka at lumusog. Pansin ko kasi na may kapayatan ka. Kaya dapat magkalaman ka kahit papano para may panlaban ka sa trabaho dito. Madali lang naman po ang pagiging security guard eh. Siya nga po pala. May mga darating pa po bang guest para maikandado ko na po itong gate ng resort? Wala na. Andito na silang lahat. Naghihintay na lang ng tamang oras
para simulan ang kasiyahan. Ah, may party po pala. Tama ka. Linggo-linggo ay nagdaraos ng party dito. At tuwing araw yon ng Biyernes. Dahil Biyernes ngayon, kaya gagawin ng isang pagdiriwang. Kaya kung may marinig kang ingay, hayaan mo lang. Basta, manatili ka lang dito sa iyong pwesto at ako na ang bahala sa mga guest. Sige po, malinaw po yun. Basta pipirmi lang po ako dito. Sakaling may kumatok sa gate o anumang ingay na marinig ka sa labas ng gate, wag mong titignan o bubuksan ang gate ng resort. Hindi sila kasama sa guest, kaya wag mo na lang silang pansinin kahit na ano pang ingay ang gawin nila at kahit ano pang marinig mo. Sige po. Tatandaan ko po mga sinabi nyo. Iniwan na ni Apo Espino ang pagkain at umalis na siya. Bumalik na ang matanda sa kusina ng resort. Napakunot ang noo ko nang may pagtataka at nahiwagaan ako sa kanyang mga sinabi at ibinilin sa akin. Maigpit ang kanyang pagbabawal na tignan ko ang anumang ingay na maririnig ko. Puno ng katanungan ang isip ko. Sana lang magkaroon yun ng kasagutan sa mga darating na araw. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng tunog na tila isang hudyat. Paulit-ulit na tunog na tila galing sa tambol pero may kabagalan ang beat nun. Saglit pa ay nakita kong lumabas na ng cottage ang mga guest. Kulay itim ang kanilang mga suot na damit. Sunod-sunod silang pumasok sa event area ng resort. May kalayuan yun mula sa gate, kaya hindi ko rin makikita. Nagbawas na rin sila ng ilaw, kaya bahagya pang dumilim ang bakuran ng Kitkit Resort. Naisip ko lang, nagimik nila yon para sa kanilang gagawing party. Maya-maya pa, ay pumailan lang ang isang musika. Noon ko lang narinig ang musikang yon. May hatid na kilabot sa akin na tila nanunuot sa kalamnan ko ang kakaibang musika na noon ko lang narinig. Saglit pa ay ang ingay naman ng mga guest ang narinig ko. Tila umuungol sila na sinundan ng biglang sigawan at tawanan. Hanep, ang weird naman. Ano bang ginagawa nila? Anong party kaya yun? Pero sabi ni Apo Espino ay hindi ko maaaring malaman at panoorin. Bago lang ako rito, kaya kailangan gawin ko ang trabaho ko. Kesa naman masira kagad ako sa unang gabi ko pa lang ng pagjuduty dito sa resort. Bahala nga sila sa buhay nila. Basta dito lang ako sa gate. Dahil ayon kay Apo Espino, ay wala nang papasok sa resort dahil naroon na ang lahat ng guests, kaya kailangan ko lang ikandado ang gate. Yun ay para tiyakin na hindi ito basta mabubuksan. Sa palagay ko, matagal pa ang kanilang party at baka nga abutin pa sila ng umaga. Kaya pagkakataon ko na yon para makatulog. Agad kong ikinandado ang gate at inayos ko na ang aking tutulugan. Kailangan ko rin ang pahinga, lalo na't wala akong karelyebo sa pagiging gwardya. Kaya maiintindihan ako ni Apo Espino kung makita man niyang natutulog ako. Nakaidlip na ako at nagsisimula ng hilahin ng antok ang talukap ng mga mata ko nang makarinig ako ng ingay. Anak ng ano yun? Parang may kumakalampag sa gita. Binabangga ng kung sino. Tsaka palakas ng palakas. Habang lumalakas ang ingay sa labas ng gate, ay naalala ko ang mga sinabi sa akin ni Apo Espino na kahit ano pa ang mangyari, ay wag na wag kong bubuksan ang gate. Lalong-lalo na ang tignan kung ano yun. Saglit na nawala ang ingay. Napalitan naman yon ng mga ingay ng boses ng tao. Umuungol na tila nahihirapan at nasasaktan. Kasunod ay boses ng paghingi ng tulong. Boses ng matandang babae. Tulog! Maawa kayo! Tulungan niyo ako! Nasundan yun
ang boses naman ng isang batang lalaki. Ayoko na po! Tulungan niyo ako! Nahihirapan na ako! Maawa kayo sa akin! Nakakaawa ang kanilang mga tinig. Pero may maigpit na bilin si Apo Espino na hindi ko maaaring baliwalain. Paulit-ulit ang mga pagmamakaawa. Kung paiiralin ko ang aking nararamdaman ay baka sumilip na ako at pinagbuksan na sila ng gate upang tulungan. Kaya lang, may maigpit na bilin ang matandang lalaki, kaya binaliwala ko na lamang ang mga naririnig ko. Tinakpan ko na lang ang aking tenga upang hindi ko na marinig pa ang boses na may pagmamakaawa. Hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako. Nagising ako sa tapik ni Apo Espino. Napabalikwas ako sa pagkagulat dahil nakita niya akong natutulog. Naisip ko na baka sermonan ako. Naku, Apo Espino, sorry po. Pasensya na po kayo't nakatulog pala ako. Bakit? Ano bang problema? At panayan sorry mo? Kasi po, ito nga, nakita niyo ako natutulog. Nakakahiya naman po sa inyo. Wala kang dapat ipaliwanag, Sander. Dahil naiintindihan kita. Saka talagang nakakaantok na walang ginagawa. Pasensya ka na at naistorbo kita, Sander. Ayos lang po. At ano po bang kailangan nyo, Apo Espino? Kailangan mo nang buksan ang gate dahil aalis na ang mga guests. Tapos na ang kasiyahan. Ganun po ba? Oo, kailangan makaalis na sila rito bago pagganap na kumalat ang liwanag. Tumayo ako at binuksan na ang gate. Saglit pa ay isa-isa nang lumakad papalabas ng gate ang mga guest na dumating. Kasama na ring umalis ang mga naging katulong ni Apo sa kusina. Nang makaalis ng lahat ang mga ito, ay muli akong kinausap ng matandang lalaki. Tapos na ang kasiyahan, kaya maaari ka nang mag-day off mamaya. Day off? Oo, araw ng Sabado, di ba? Kaya maaari kang hindi na muna magbantay dito sa gate. Paano po? Sino po magbabantay? Ako muna. Di ba sinabi ko naman sa'yo? Dahil nga wala kang karelyebo, kaya ako muna ang papalit kapag day off mo. Ayaw mo ba? Hindi po. Sige po, Apo Espino. Gusto ko rin kasing maikot ang kabuuan nitong isla para makita po kung gaano to kaganda. Pagsapit ng 12:00 ng tanghali, ay maaari kang lumabas ng resort. Kahit hindi ka na magpaalam sa akin. Pero kailangan, bago mag-6 ng gabi, ay makabalik ka na rito. Maliwanag ba yon? Tumango na lamang ako bilang pahiwatig na naintindihan ko ang mga sinabi ni Apo Espino. Kaya nang sumapit ang 12:00 ng tanghali, ay nagpalit lang ako ng damit at lumabas ng resort. Hindi ko alam kung saan ako patutungo. Pero ang sabi ni Apo Espino ay may iba pang tao na naninirahan sa isla. Sila ang gusto kong makita at makausap. Kaya nagpatuloy lamang ako sa aking paglalakad. Hanggang may narinig akong umiiyak. Boses yon ng isang babae. Iginala ko ang aking paningin para hanapin ang pinanggagalingan ng boses ng babae. Isang babae na nakaupo sa may batuhang bahagi ng dagat ang aking nakita. Nilapitan ko siya upang alamin ang kanyang kalagayan. Miss, ayos ka lang ba dyan? Anong nangyari sa'yo? Tulungan niyo po ako. Hindi ako makatayo. Ang sakit ng paa ko. Nadulas ako dahil sa pagkakaapak ko sa malaking bato. Nahihirapan kang tumayo? Opo, sir. Hindi ako makalakad. Bahagya kong hinawakan ng paa niya. Subalit napasigaw ito sa sakit. Mukhang matindi nga ang pagkakatapilok niya. Gusto ko nang umuwi sa bahay. Hinihintay na ako doon ng Lola Sabrina ko. Paano yan kung di ka makatayo? Okay lang ba kung kakargahin kita? Sige, sir. Wala akong magagawa. Nahihirapan na talaga akong tumayo.
Kailangan ko nang umuwi para makita ni Lola tong pako at mahilot niya. Marunong manghilot ang lola mo? Opo, sir. Kaya kailangan maagapan itong pako bago pa tuluyang mamaga. Binuhat ko ang babaeng natapilok at hindi makalakad. Nahihiya pa itong humawak sa akin. Sige na, miss. Huwag ka nang mahiyang humawak sa balikat ko para hindi ka mahirapan. Ituro mo na lang ang daan papunta sa bahay niyo. Opo, sir. Basta tuloy-tuloy lang po ang paglalakad. Sasabihin ko po sa inyo kung kailangan niyo nang lumiko. Habang naglalakad kami, ay kinausap ko ang dalaga. Habang kalong ko siya, ay nakita ko na maganda siya at may kakaibang dating sa akin ang amoy ng kanyang hininga. Medyo nag-iinit ang aking pakiramdam. Siguro, normal lang yon sa isang lalaking katulad ko. Nabuhat ang isang magandang babae at magkadikit pa ang aming katawan. Pero pilit kong binaliwala ang ganong pakiramdam dahil ang kailangan ko ng mga sandaling yon ay tulungan siya. Inalam ko na lamang ang kanyang pangalan. Luna pala ang pangalan niya at matagal na silang naninirahan sa isla. Kahit papano ay nakapag-aral siya ng elementarya. Hanggang dun lang ang kanyang natapos dahil malayo ang isla sa eskwelahan. Sumasakay pa siya ng bangka kaya hatid sundo daw siya ng kanyang lolo. Kaya lamang nang mamatay ito ay wala nang maghahatid sa kanya sa pagpasok kaya hindi na siya nakapagpatuloy sa pag-aaral. Nagpakilala na rin ako kay Luna. Sa maikling sandaling yon, habang naglalakad kami papunta sa kanilang bahay, ay marami kaming napag-usapan. Kahit paano ay naging palagay na ang loob niya sa akin. Nang makarating kami sa kanilang tirahan na isang maliit na kubo lamang, ay nakita ko agad ang pagtataka at pag-aalala sa mukha ng kanyang lola Sabrina na aming dinatnan. Diyos ka pa! Ano ba nangyari sa'yo, bata ka? Nadulas po siya at natapilok. Ang sakit po ng paa ko, Lola. Hindi ako makatayo at makalakad. Salamat na lang talaga at napadaan dun si Sir Sander at tinulungan ako. Sander pala ang pangalan mo, Abang. Salamat naman sa tulog mo sa apo ko. Iniupo ko na si Luna sa isang pahabang upuang kahoy na nasa labas ng bahay. Nilapitan naman agad siya ng matandang babae para tignan ang kondisyon ng paa. Hindi naman malala, apo. May naipit lamang ito na ugat. Yun ang dahilan kung bakit hindi ka makatayo. Hindi mo maipuwersa ang paa mo. Pero matandaan sa hilot ito. Sandali lang. At kukunin ko yung langis na panghilot ko. Hihilutin ko na agad ang paa mo bago pa tuluyang mamaga. Iniwan kami saglit ng matandang babae. Pumasok siya sa loob ng kanilang kubo. At pagbalik nito, ay may bitbit na itong isang bote. May laman itong langis na binabaran ng iba't ibang uri ng halamang gamot. Lumapit si Lola Sabrina sa apong si Luna at hinaplos-saplos ang paang naipitan ng ugat. Napapangiwi ang dalaga sa sakit pero tiniis niya yon. Paulit-ulit ang ginawang paghilot ni Lola Sabrina sa paa ng apo. Maya-maya pa'y tumigil na ito at ibinaba sa lupa ang paa ng dalaga. Anong pakiramdam mo, apo? Hindi na po ganun kasakit, Lola. Saka, parang naitatapak ko na. Ayos na yan. Bukas lang ay mailalakad mo na uli ang paa mo. Ang husay niyo po palang manghilot, Lola Sabrina. Umayos agad ang pananakit ng paa ni Luna. Di ba sabi ko sa'yo, mahusay talaga ang lola ko. Salamat ulit sa pagtulong mo sa apo ko, Sander. Asya nga pala, dito ka na kumain sa amin. Magluluto ko ng manok na adobo sa gata. Tiyak magugustuhan mo yon. Napalunok ako sa sinabing yon ni Lola Sabrina. Ang totoo kasi ay paborito ko yon dahil yung din ang niluluto ni tatay. Bigla ko tuloy naalala ang tatay ko. May gitsang araw ko pa lang siyang hindi nakakasama. Pero
nasasabik na ako sa kanya. Ganun yata talaga kapag di ka sanay na mawalay ng matagal sa taong mahal mo sa buhay. Sige po, Lola Sabrina. Baka kung anong isipin niyo kung tatanggi po ako sa alok niyo eh. Paraan namin yun ni Lola para magpasalamat sa'yo, Sander. Alam ko, kahit ngayon lang tayo nagkakilala, ay ramdam namin ng lola ko na mabuti kang tao. Kaya dapat ka naming maging kaibigan. Ah, oo naman. Gusto ko rin maging kaibigan kayo ng lola mo. Sandali lang ba, iwan ko muna kayo ng apo ko ha? At uumpisahan ko na magluto. Magkakatay na rin ako ng alaga kong native na manok para adobohin. Nagpunta sa kusina si Lola Sabrina. Naiwan naman kami ni Luna. Pareho kaming nagkakailangan, pero kailangan maging palagay ako sa pagharap sa kanya. Kaya ako na ang nagbukas ng bagay na aming pwedeng pag-usapan. Hindi namin namalayan ng oras. Marami na kaming napag-uusapan nang lumapit sa amin si Lola Sabrina. Halina kayong dalawa at kakain na tayo. Hala, nakapagluto na po kayo agad? Oo naman. Teka, ilang oras na ba tayo nag-uusap, Luna? Siguro, mga 2 oras na. Ha? Ganun ba? Akala ko saglit pa lang. Hindi natin namalayan ng oras ha. Inalalayan ko si Luna sa pagdulog sa mesa. Nakakalakad na siya dahil nahilot na ang kanyang paa. Yun nga lang, medyo iika-ika pa rin siya. Agad kong naamoy ang masarap na ulam na niluto ni Lola Sabrina. Manok na inadobo sa gata. Natakam ako sa mabangong amoy nito, kaya sinimulan na namin ang pagkain. Talaga nga palang masarap magluto si Lola Sabrina. Sulit ang paghihintay ko at pagpayag sa imbitasyon nila na kumain sa kanilang bahay. Tapos na kaming kumain nang humarap na sa amin si Lola Sabrina upang sumali na rin sa aming kwentuhan. Nagtanong siya sa akin kung anong ginagawa ko sa isla. Komportable kong sinabi sa kanya ang lahat, pero nakita ko ang tila pagkabahala at pagtataka niya nang sabihin kong nagtatrabaho ako bilang gwardya sa Kitkit Resort. Bakit po, Lola Sabrina? May problema po ba kung doon ako nagtatrabaho sa Kitkit Resort? Nag-aalala ko para sa iyo, Sander. Bakit po? Kung may iba pang paraan, mabuting umalis ka na lang. Hindi po maaari. Doon po ang trabaho ko eh. Mawawalan po ako ng trabaho kapag umalis ako ron. Isa pa, wala po ako mapupuntahan. Nasa isla po tayo. Kailangan ng bangkang dimotor para makaalis dito. Kaligtasan mo lamang ang iniisip ko, Sander. Lalo na't nakikita ko at nararamdaman kong mabuti kang tao. Wala po kayong dapat na ipag-alala sa akin, Lola. Wala pong masamang mangyayari sa akin. Kayang-kaya ko pong protektahan ang sarili ko. Siya, sige, ikaw ang bahala. Ngunit nagmamalasakit lamang ako sa iyo. Maraming salamat na lang po. Matanong nga kita, dala mo ba ang baril na gamit mo bilang gwardya? Iniwan ko po doon sa resort. Naroon po sa mga gamit ko. Dala ko lang po yun kapag oras po ng duty ko. Dapat palagi mong dala yun. Lalo na kapag lumalabas ka at umiikot dito sa isla. Dahil ang totoo, hindi ligtas ang mga dayo rito. Tama si Lola Sabrina, Sander. May mga hindi pangkaraniwang pangyayari na maaari mong makaengkwentro dito sa Isla Ngausa. Totoo ba ang sinabi niyo, Luna? Sander, matagal na kaming naninirahan dito, kaya alam na namin ang mga pwedeng mangyari. Pero dahil bago ka lang, wala ka pang nalalaman. Lalo na dun sa lugar ng trabaho mo. Hindi ikaw ang unang naging gwardya sa resort. May mga nauna sa akin? Pero walang nasabi sa akin si Apo Espino. Yung bang katiwala dun sa resort? Dahil wala siyang anumang sasabihin. Pero mag-iingat ka sa kanya. Hindi mo siya dapat pagkatiwalaan.
Nahiwagaan ako sa mga sinabi sa akin ni Lola Sabrina. Kaya nang nakaalis ako sa lugar nila, ay naroon pa rin sa isipan ko ang pagtataka. Makahulugan ang mga binitiwang salita ng matandang babae at sumasang-ayon naman si Luna. Naglalakad na ako pabalik sa resort nang maramdaman kong tila may sumusunod sa akin. Nang bigla kong lumingon ay nakita ko ang isang batang lalaki. Tila nahihiya na tumingin sa akin. Mukha namang mabait ang bata na sa tingin ko ay nasa 9 na taong gulang pa lamang. Bakit mo ako sinusundan, ha? Sorry po. Naabala ko po ba kayo, kuya? Sander ang pangalan ko. Ikaw? Boy po. Boy po ang pangalan ko. Pero bakit mo ako sinusundan? Nakita ko po kasi na galing po kayo sa kubo nung matandang babae. Ah, sa kubo ni Lola Sabrina. Oh, doon nga ako galing. Bakit? Tapos, pupunta po kayo dyan sa resort. Oh, dahil dyan ako nagtatrabaho bilang gwardya. Bakit ba? Kailangan niyo po ito. Isang kabibing kwintas ang ipinakita sa akin ng bata. Pangkaraniwang kabibi lang yon. Walang espesyal sa pagkakagawa. Binibentahan mo ba ako nito? Gumagawa ka ba ng mga kwintas na yari sa shell? Hindi ko po ito binibenta. Bigay ko po ito sa inyo. Kailangan niyo po ito. Sige na nga. Tatanggapin ko na rin. Mapilit ka eh. Matutulungan ka po ng kwintas na yan, kuya. Saan naman ako matutulungan ito? Sa mga hindi po magandang pwedeng mangyari sa'yo, dito po sa isla. Pambira kang bata ka. Ang dami mong alam, ha? Joke ba yan? Hindi po. Totoo po ang sinasabi ko sa inyo, Kuya Sander. May intindihan mo po ang mga sinasabi ko sa iyo sa takdang panahon. Kaya dapat po, wag na wag ninyong ihiwalayan sa inyong katawan. Dahil kakailanganin niyo po yan. Napangiti na lamang ako sa sinabi ng batang si Boy. Pagkabigay niya sa akin ng kwintas na kabibe, ay iniwan na ako ng bata. Wala naman siyang hiningi na kahit na anong kapalit. Pero palaisipan pa rin sa akin kung saan ko ba yun gagamitin. Tila naiwan sa akin tenga at parang naririnig ko pa rin ang huling sinabi ng batang lalaki. Huwag kong ihiwalay sa katawan ko ang kabibing kwintas dahil kakailanganin ko raw ito. Kaya isinilid ko na muna ito sa bulsa ng suot kong pantalon. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan ang sinabi ng isang bata lamang. Nang makabalik na ako sa loob ng resort, ay si Apo Espino ang nagbukas ng gate. Walang anumang ngiti akong nakita sa mukha niya. Seryoso ang matandang lalaki na nagtanong sa akin. Masyado kayatang natagalan, Sander. Naku, pasensya na po kayo, Apo Espino. Hindi ko po kasi natanggihan ang imbitasyon ng isang bagong kaibigan eh. Bagong kaibigan? May mga bagong kaibigan ka na rito sa isla. Opo, baka kilala niyo po sila. Ang maglolang Sabrina at Luna. Nakarating ka na kagad sa kanila at nakilala mo na sila. Opo, mababait nga po sila eh. Hindi lahat ng mabuting pakikitungo ay dapat mong paniwalaan, Sander. Po? Ano pong ibig niyo sabihin, Apo Espino? Kailangan maging mapanuri ka. Huwag basta maniniwala at lalong huwag magpapauto sa mga taong ngayon mo lang nakilala. Sa akin ka dapat maniwala dahil ako mas nakakaalam ng makakabuti sa iyo. Lalo na't kargo kita dahil naglilingkod ka dito sa resort. Lahat ng nagtatrabaho sa resort ay may pananagutan ako. Kaya kung may dapat kang paniwalaan, ay ako lamang yon. Naiintindihan mo ba ako, Sander? Opo, Apo Espino. Naiintindihan ko po. Sige na. Maiwan na kita dito sa gate. Huwag mong kalilimutang ikandado. Tumalikod na ang matandang lalaki na tila dismayado sa akin dahil sa mga nangyari at nasabi ko sa kanya tungkol sa mga bago kong kaibigan. Bagay
na hindi ko rin ganong maintindihan. Naisip ko tuloy na ang sinabi ni Lola Sabrina ay halos pareho rin ng sinabi sa akin ni Apo Espino. Huwag basta magtitiwala sa mga taong bagong kakilala. Pag-ingatan ang mga taong kasama. Kaya lalo lamang akong naguluhan sa mga ito. Kung anuman ang tinutukoy nila ay isa sa dapat kong lubos na malaman at maintindihan. Balik trabaho muli ako bilang gwardiya sa resort habang nagbabantay ako sa gate, at naroon sa aking maliit na kwarter ay dumating si Apo Espino. Gaya ng mga dati niyang ginagawa ay may dala uli itong pagkain. Mukhang sadyang maraming supply ng pagkain sa resort dahil masasarap ang dala niyang pagkain para sa akin. Kaya nga sa palagay ko ay talagang tataba ako sa pamamalagi sa lugar na yon. Hawak ko ng mga sandaling yon ang kwintas na kabibe na ibinigay sa akin ng batang lalaki. Pinagmamasdan ko yon at tinitignan kung ano bang espesyal sa kwintas na yon. Anong meron ito para ingatan ko gaya ng bilin sa akin ng batang si Boy. Ang dami naman po nito, Apo Espino. Ubusin mo mga ito. Para sa lahat yan. Kinuha ko yun kay Apo Espino at inilagay sa isang lugar dahil hindi pa naman ako kakain. Ibinaba ko ang kabibing kwintas sa isang maliit na mesa. Umagaw yun ng atensyon ni Apo Espino. Ano yan? Kwan po, kwintas na kabibe. Tinitignan ko po kung paano ginawa. Napulot mo? Hindi po. May nagbigay po sa akin. Sino? Isang bata pong taga rito, si Boy. Boy! Opo, yun po ang pangalan niya. Siguro mga 9 years old yun. May pagkamistiso ang bata, yun nga lang. Dahil siguro nabilad sa init, kaya nangitim na. Bakit po, Apo Espino? Kilala niyo rin po ba ang batang yun? Hindi. Mabait po ang bata at ipinilit po na ibigay sa akin tong kwintas. Mukha namang walang kwenta yan. Oo nga po eh. Isang pangkaraniwang kwintas na kabibilang. Kaya itapon mo na lang yan. Dahil walang kwenta yan. Baka wala lang magawa ang batang yon nang bigyan ka ng kwintas. Gagawin ko na lang pong souvenir. Bakit pa? May iba pang maaari kang maging souvenir galing dito sa isla. Hindi ang katulad niyan na isang walang kwentang kwintas. Kung gusto mo, bibigyan kita ng ibang bagay na maaaring maging souvenir. Hindi na po, salamat na lang po. Itapon mo na lang yan sa tubig dagat. Tutal walang kwenta yan. At baka mamaya pagtawanan ka lang kapag nakita yan na suot mo. Umalis na si Apo Espino. Sinundan ko siya ng tingin habang papalayo. Para sa kanya, ay isang walang kwentang bagay lang ang kwintas at dapat kong itapon. Kaya lamang ay bigay ito ng isang bata na nakilala ko sa isla. Maigpit niyang bilin na ingatan ko at huwag alisin sa aking katawan, kaya dapat lagi ko itong dala. Magkaiba ang sinasabi nila ni Apo Espino at ng batang si Boy. Saka bakit ipinagpipilitan ni Apo Espino na itapon ko na lang yon? Pero hindi ko gagawin yon. Itatago ko ito para hindi na makita pa ng matandang katiwala sa resort. Mahilig akong magtago ng mga bagay na nagkaroon sa akin ng halaga. Ang kabibing kwintas na yon ay mahalaga para sa akin dahil bigay yon ng isang bata na naging kaibigan ko sa isla. Hanggang sa sumapit na naman ang gabi, muli ay may mangyayaring pagtitipon. Kaya bago pa dumating ang mga guest, ay kinausap ako ni Apo Espino. Gaya nung nangyari, nitong nakaraang gabi, ay may darating na mga guest, Sander. Ganun po ba uli? Yung bracelet sa braso nila? Yung po ba magiging palatandaan ng mga guest? Iba na ngayon. May pagbabago po ba? Ang ilan sa mga guest na nagpunta rito noong nakaraang gabi ay may ibang mga kasama. Sila ang magsasabi kung ilan ang kasama nila. Kaya huwag ka ng maraming tanong.
Patuloyin mo lang sila pagdating nila at huwag mo nang usisain pa. Sige po. Susundin ko po ang utos nyo. Salamat. Wala tayong magiging problema kung magiging masunurin ka lang, Sander. Huwag po kayong mag-alala. Lahat po ng gagawin ko ay kung ano ang utos nyo. Dahil kayo po ang katiwala dito sa resort. Siya nga pala, yung kabibing kwintas na nakita ko, itinapon mo na ba? Sabi ko nga sa'yo, walang kwenta yun. At hindi naman importante. Kung souvenir ang kailangan mo, ibibigay ko yun sa'yo. Sabihin mo lang. Sige po, huwag po kayong mag-alala. Naitapon ko na rin po. Mabuti naman at nakikinig ka sa akin. Kaya magkakasundo tayong dalawa. Iniwanan na ako ni Apo Espino at maghihintay na lamang ako ng mga darating na guest sa gabing yon. Kinapaka pa ako ang bulsa ng suot kong pantalon. Naroon ng kwintas na kabibe. Hindi ko sinunod ang utos ng matandang lalaki dahil para sa akin, wala siyang karapatan na pangunahan ako sa dapat kong gawin sa kwintas na bigay ng bata. Sa akin yon at ako ang nakakaalam ng dapat kong gawin. Kung itatapon ko man yon, ay hindi dahil sa utos ng kung sino, kundi dahil desisyon ko. Pero hindi ko yun gagawin dahil gusto kong pahalagahan yon. Lumipas pa ang mga oras at narinig ko na ang pagdating ng mga bangkan di motor na dumaong sa dalampasigan. Saglit pa ay kumatok na ang mga dumating na guest ng resort. Pinagbuksan ko lang sila ng gate. Nakatingin lang ako sa mga ito habang pumapasok sila. Bawal akong mag-usisa. Bawal akong magtanong. Kaya yun ang aking ginawa. Tuloy-tuloy na nagpunta sa lugar na pagdarausan ng kanilang event ang mga dumating sa gabing yon. Hindi ako maaaring makialam. Mananatili lang ako sa aking pwesto hanggang sa matapos ang programang gagawin sa loob ng resort. Gaya ng nakalipas na gabi, ay merong kakaiba at nakakakilabot na ungol akong narinig mula sa ginagawa nilang aktibidad. Pinili ko na lang na matulog at hayaan sila sa kanilang mga ginagawa. Kaya lamang nang nasa kalagitnaan ng kanilang programa ang mga guest sa resort, ay may napansin ako na tila gumagalaw sa aking suot na pantalon. Kinapa ko yun. Ang kwintas na kabibe, tila may buhay at bahagyang gumagalaw. Kinuha ko yun mula sa aking pantalon at inilabas. Inilagay ko sa aking mga palad. Bahagyang nagliwanag ito na lalo kong ipinagtaka. Hala, anong nangyayari sa kabibing to? Bakit nagliliwanag? Anong meron dito? Nagpatuloy ang bahagyang pagkislap ng liwanag mula sa kabibe. Tumigil lang yon nang matapos na ang nangyayaring okasyon sa loob ng resort. Nang mawala ang liwanag ng kabibe, ay ibinalik ko yon sa loob ng bulsa ng aking pantalon. Mag-uumaga na nun at magsisipag-alisa na rin ang mga panauhin sa resort. Dahil sa kakatuwang nangyari sa kabibe, ay isang bagay ang pumasok sa isipan ko. Kailangan kong makita uli si Boy. Siya ang makapagbibigay sa akin ng paliwanag tungkol sa kabibing kwintas. Kaya gagawa ko ng paraan o kaya ay magpapaalam ako upang makalabas ng resort. Gusto kong makausap ang bata. Lalabas ka, Sander! Kung maaari lang po sana. May ipinatutupad na kautusan ng resort sa simula pa ng pagiging gwardya mo dito. Sa araw lang ng Sabado o Linggo, maaari kang lumabas. At ako ang papalit na magbabantay. Importante lang po sana. Ang kautusan ay kautusan at hindi yon maaaring baliin. Maliwanag ba? Hindi na ako nagsalita pa dahil alam kong hindi naman uubra ang pakiusap ko. Hindi ako maaaring lumabas. Pwede sa araw ng aking day off. Kaya lamang, hindi ko alam kung makikita ko pa uli ang batang nagbigay sa akin ng kabibing kwintas. Kaya nainip ako sa paglipas ng mga araw. Gusto ko nang dumating ang araw ng day off. Hindi lang para makausap si Boy, kundi ang makita rin si Luna.
sabik na rin akong makita at makausap uli siya. Kaya nang sumapit ang hinihintay kong araw, ay naging madali ang pagpapaalam ko kay Apo Espino. Walang problema, Sander. Gaya ng kasunduan, maaari ka lang lumabas kapag day off. At ngayon yon. Kaya nga po lalabas na po muna ako, Apong. Pero hindi kailangan magtagal ka. Pagkagat ng dilim, ay kailangan narito ka na sa loob ng resort. Opo, Apo Espino. Pangako ko po yan. Bago ako pumunta kina Luna, ay naghintay pa ako sa dalampasigan kung saan ko nakausap ang batang nagbigay sa akin ng kwintas. Iginala ko ang aking paningin sa pagbabaka sakaling makita ko ang batang yon. Kaya lang wala siya. Kinapa ko ang kabibing kwintas sa bulsa ng suot kong pantalon. Gaya ng bili ng bata, kailangan lagi ko itong dala. Hindi ko alam, pero tumatak sa isip ko ang bili niyang yon. Hindi ako sigurado kung meron nga ba akong mapapakinabangan dun. Pero sa nangyari sa kwintas nung nakaraang mga gabi, ay talagang nagbigay sa akin yon ng malaking pagtataka at katanungan. Ang batang si Boy lang ang maaaring magsabi at magpaliwanag. Kaya lang, hindi ko naman siya makita. Kaya tumuloy na lamang ako sa lugar ni na Luna. Nakangiti si Luna nang makita niya ako. Akala ko hindi ka na babalik, Sander. Bakit mo naman naisip yon? Nasabi kong babalik ako, di ba? Baka kasi nagbago na ang isip mo. Meron akong isang salita at pinanghahawakan ko yon, Luna. Halika, pumasok ka muna sa loob at naroon si Lola Sabrina. Naunang pumasok sa kanilang maliit na bahay, si Luna, at sumunod ako. Naupo ako sa isang kawayang upuan na naroon. Napatingin ako sa kanyang paa at napansin yon ni Luna. Okay na ang paa ko, magaling na. Buti naman. Habang nag-uusap kami ni Luna, ay nakita kong palapit sa amin si Lola Sabrina. Nakangiti ito at may dalang-dalawang tasa ng mainit na inumin. Heto, inumin niyo muna ito. Narinig ko kasi ang boses mo, Sander, kaya nagtimpla ko ng kokwa. Puro ito, galing sa tanim kong kakao. Giniling ko at ginawang tsokolate. Mukhang masarap po yan. Oo, Sander. Basta handa ni Lola Sabrina. Tsak, masarap at magugustuhan mo. Ibinaba ni Lola Sabrina sa mesang nasa harap namin ni Luna ang mainit na tsokolate na kanyang tinimpla. Naupo na rin si Lola Sabrina upang sumali sa aming usapan. Maigi naman at bumalik ka rito. Nabanggit ko sa'yo na dalhin mo palagi ang baril mo kapag magagawi ka rito dahil nga kailangan may proteksyon kang dala kapag lumalabas ng resort. Kampante naman po ako na walang masamang mangyayari sa akin, Lola Sabrina. Kaya hindi ko na po kailangan dalhin yun. Malaki ang tiwala mo sa mga naninirahan dito sa isla. Dahil wala naman ako nararamdamang panganib dito. Kahit sa loob ng resort, wala ka bang nararamdamang panganib? Sagot na po ako ni Apo Espino sa loob ng resort. Saka palagay po ang loob ko kapag nandito po ako sa inyo. Dahil alam ko po na mabubuting tao kayo. Siya nga pala. May kilala po ba kayong bata na Boy ang pangalan? Boy? Batang lalaki? Oo. Kilala mo ba siya? Bakit, Sander? Ano ang tungkol sa batang lalaki yun? Nakita mo ba siya? Opo, Lola Sabrina. Napansin ko ang tila pagbabago sa muka at reaksyon ni Lola Sabrina nang mabanggit ko ang tungkol sa batang lalaki. Kaya napatanong ako sa kanya. May problema po ba kayo sa batang yon? Babanggitin ko rin sana ang tungkol sa kabibing kwintas na ibinigay niya sa akin. Pero hindi ko na muna yon sinabi. Kundi pinakinggan ko muna ang sunod pang sasabihin ni Lola Sabrina. Anong sinabi sa'yo ng batang yon? Marami siyang kalokohang nalalaman. Kaya, hindi ka dapat basta maniwala sa kanya. Sa kaproblema ang dala ng batang yun.
Problema? Anong problema ang ibig niyong sabihin? Gumagawa siya ng mga kwentong kasinungalingan lamang. Kung ano-anong sinasabi sa dayo na nakakausap niya dito sa isla at kung ano-anong ibinibigay. Kaya kung may ibibigay siya sa'yo, huwag mong tatanggapin. Huwag mong kukunin para itago dahil baka mapahamak ka lamang. Baka hindi ka na makaalis pa ng isla at tuluyang mabilanggo dito. Totoo po bang sinasabi niyo, Lola Sabrina? Oo, Sander. Matanda na ako sa islang ito. At alam ko na ang mga nangyayari dito. Ang batang sinasabi mo ay kailan lang siya isinilang at lumaki dito. Kaya wala siyang alam. At ang ginagawa niya ay lumilikha na kwento at kasinungalingan. May pagtataka ko at talagang naguguluhan sa mga nangyayari. Ang sinabi ni Apo Espino at ang mga ipinahayag ni Lola Sabrina ay tila magkaparehas lamang tungkol sa batang si Boy. Huwag ko raw paniwalaan ang mga sasabihin ng bata at kung anumang ibigay ay huwag tanggapin. Samantala, dahil alam na ni Apo Espino ang tungkol sa kabibing kwintas na bigay ni Boy, ay nais naman niyang itapon ko yun at huwag bigyan ng halaga. Pinag-ugnay-ugnay ko ang mga sinabi nila. Ibig nilang baliwalain ko at itapon ang anumang bagay na mula sa batang nakilala ko. Kaya lalo lang ako nahiwagaan sa mga taong nakilala ko sa Isla Ngausa. Bagamat may halong pagtataka sa isip ko ang tungkol kina Lola Sabrina, ay pilit kong itinago yun. Maayos pa rin akong nakipag-usap sa kanila. Nang maubos ko ang kokwa na tinimpla ni Lola Sabrina, ay nakaramdam ako ng tila hilo at konting paninikip ng dibdib. Huminga lang ako ng malalim at unti-unti ring nawala yun. Naisip ko lang na baka hindi ako sanay uminom ng ganong uri ng inumin. Nagpaalam na ako para bumalik sa resort. Nang gabing yon sa resort ay tila espesyal ang mangyayaring selebrasyon. Mas marami ang mga dumating na guest. Marami ring tauhan na nag-aasikaso sa pagluluto. Ang mga dumating na bisita sa resort ang may mga dalang pagkaing lulutuin. Bago pa magsimula ang okasyon ay nakita kong lumapit sa akin si Apo Espino. Muli ay may dala itong pagkain para sa akin. Narito ang para sa iyo, Sander. Kainin mo na yan habang mainit pa. Salamat po, hindi niyo talaga ako nakakalimutan. Dahil espesyal ka, Sander. Kaya kainin mo na yan. Pagkatapos maaari ka na magpahinga. Gaya ng bilin ko, kahit na anong marinig mo, ay hayaan mo lang. Pumirmi ka lang dito para walang problema. Tango na lang ang naging sagot ko kay Apo Espino. Bago tuluyan akong iniwan, ay isang makahulugang ngiti ang napansin ko sa kanya. Sinabayan pa niya yon ng malakas na tapik sa aking balikat. Kung ano man ang ibig sabihin nun ay hindi ko alam. Ang pagkaing dala niya ay hindi ko na muna kinain. Pakiramdam ko kasi ay busog pa ako. Kaya naman, itinabi ko na lang muna. Sumapit na ang hating gabi. Simula na yon ng magiging kasayahan ng mga bisita sa resort. Minsan pa ay naramdaman ko ang paggalaw ng kabibing kwintas na laging nakalagay sa bulsa ng aking pantalon. Mas malakas at walang tigil ang paggalaw nito. Pumasok sa isipan ko na maaaring ang mga walang tigil na paggalaw ng kwintas sa loob ng aking bulsa ay may kinalaman sa nangyayaring okasyon sa loob ng resort. Bigla kong naalala ang mahigpit na bilin sa akin ni Apo Espino na wag akong aalis sa aking pwesto habang may nagaganap sa loob ng resort, kundi mamalagi lamang ako roon. Hindi ko alam kung bakit yun ang mahigpit na bilin sa akin. Posible kayang ayaw nilang makita ko ang nangyayari. Kaya nagkaroon sa utak ko ng kuryosidad kung ano nga bang okasyon ang meron sa lugar na yon. Isang bagay ang pumasok sa isip ko.
Yun ay ang alamin ang nangyayari. Kaya sinuway ko ang mahigpit na bilin ni Apo Espino. Walang tao na gumagala sa resort, kundi ang lahat ay naroon sa lugar kung saan ginagawa ang mahalagang okasyon na sinasabi ni Apo Espino. Kaya maingat akong lumapit sa pinagdarausan ng aktibidad at patago-tago akong nakalapit. Nakapaikot ang mga panauin habang may isang lalaking nakatayo sa gitna nila na nakaapak sa isang mataas na tungtungan. Makulimlim ang mga ilaw na naroon. Kaya pinagmasdan kong mabuti ang lalaking nagsasalita sa gitna nila. Si Apo Espino yun. Siya pala ang pinakanangunguna sa mga nangyayaring okasyon. Hindi lang siya punong abala sa resort, kundi siya ang sinadya ng mga panauhing nagtungo roon. Maaaring kunwari lang na may boss siya, pero ang totoo, siya ang pinaka-boss sa loob ng resort. Pinakinggan ko ang sinasabi niya. Dumating na ang ating pinakahihintay. Kailangan tuwing darating ang espesyal na okasyon, ay meron tayong ihahandog na nilalang upang mamalagi tayo sa islang ito. At wala tayong kahirap-hirap dahil ang taong yun na mismo ang dumating dito. Ang ginawa lang natin ay alagaan siya, palakasin, patabain, upang mas maging malinamnam. Pero bago yan, ay hayaan niyo munang magsaya tayong lahat. Ilabas natin ang katotohanan sa pagkatao natin. Dahil dito lang natin nagagawa yun. Kapag buong-buo na tayo, saka tayo lalabas na magkakasama para palaganapin ang ating lahing kinabibilangan. Pagkatapos ng mga sinabi na yon ni Apo Espino, ay isang nakakagulat at nakakakilabot na pangyayari ang aking nasaksiyan. Lahat sila ay nagbago ng kanilang anyo. Nakakatakot ang kanilang mga itsura. Naging halimaw ang mga naroon sa okasyon. Naging nakakatakot na mga aswang habang nagkakasiyahan sila at nagsasayawan. Isang pagdiriwang ng mga nilalang na kampon ng kadiliman. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng sandaling yon. Lugar pala ng mga aswang ang kinaroroonan ko. Muli ay nagsalita si Apo Espino na ng mga sandaling yon ay nasa anyo na ring isang aswang na may mataas na katungkulan. Kunin na ang ating magiging alay at siya'y magiging espesyal na pagkain din nating lahat. Siya ang ating paghati-hatian, gaya ng ating nakagawian. Punta na siya at kunin dun sa may gate nitong resort. Malamang, maimbing pa rin siyang natutulog pagkatapos kong ibigay sa kanya ang pagkaing magpapaimbing sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ako ang magiging alay at espesyal na pagkain sa okasyong yon. Yun pala ang dahilan ng pagpapadala ng security guard sa isla. Yun ay para gawing alay at pagkain tuwing darating ang kanilang mahalagang selebrasyon. Kaya tama lang na hindi ko kinain ang pagkain yon. Ang kwintas na kabibe, siya ang naging susi para malaman ko at matuklasan ang nakakakilabot na katotohanan na nangyayari sa loob ng resort. Kaya lamang, paano ako makakaalis sa lugar na yon? Naguguluhan ako at hindi ko alam ang gagawin. Isang bagay lang ang nasa isip ko ng sandaling yon. Kailangan kong makaalis ng resort, kundi manganganib ang buhay ko. Nagmamadali akong tumakbo papunta sa gate. Kailangan kong makalabas kaagad. Nang makalabas ako ng gate, ay agad kong isinara yon at ikinandado sa labas. Kaya naiwan sa loob ng resort ang mga aswang. Hindi sila basta-basta makakalabas doon dahil nasa akin ang susi. Sa paglabas ko ng resort, ay isang lugar lang ang maaari kong puntahan.
Yun ay sa bahay ni Luna. Sa kanila ko hihingi ng tulong. Tinaha ko ang kadiliman patungo sa kanilang bahay. Luna! Luna! Lola Sabrina! Alam kong maiistorbo ko ang tulog nila, pero kailangan ko ang kanilang tulong. Tila hindi ako naririnig ng maglola, kaya mas nilakasan ko pa at inulit ang aking pagtawag. Salamat na lamang at narinig nila yon. Bumukas ang pinto ng bahay ni na Lola Sabrina at iniluwa sila ng pintuan. Sander, bakit ka umahangos? Sa kagabing gabi, nagpunta ka rito? May nangyari ba sa'yo? May problema ba sa resort? Lola Sabrina, kailangan ko po ang tulong nyo. Hindi ko alam ang gagawin ko eh. Alam ko na ang sikretong nakatago sa resort. Mga aswang sila. Nagsasagawa sila ron ng seremonya at nalaman kong ako pala ang gagawin nilang alay. Papatayin nila ako at malamang gawin din pagkain. Mabuti na lang po at nakatakas ako. Ikinandado ko po yung resort pero hindi ko alam kung makukulong nga ba talaga sila ron o makakagawa ng paraan para makalabas. Marami sila. Hindi ko sila kakayaning harapin. Nakikinig lamang ang maglola sa akin sinabi. Saka, nagkatinginan sina Luna at Lola Sabrina. Binuksan nila na malaki ang pintuan upang papasukin ako. Kaya nagmamadali naman akong pumasok sa loob. Salamat. Salamat sa tulong niyo, Luna. Gulong-gulo na ang isip ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Papatayin ako ng mga aswang sa resort. Nakatingin lamang sila sa akin. Sina Lola Sabrina at